So it's a foggy morning today. Yan. So isa lang yun sa indikasyon na malapit na talaga yung taglamig, especially right now. Paiba-iba na yung temperature. I think that's the way of life dito sa buhay sa Canada. And for sure, pag nandito na rin kayo, may experience na rin yan. Yan, nakausap ko yung kapatid ko, shoutout kay Bon. Kung sa Pilipinas, ang nirereklamo natin yung gumigising na umaga para mabeat yung traffic jam. Dito naman, iba. Gigising ng umaga, kikilos ng umaga para magpalit ng damit, magbalot, especially kapag winter. Tapos biyahe sa trabaho. Yung biyahe sa trabaho, depende yan. Minsan 15 minutes drive, pero yung 15 minutes drive malayo na rin yun. Kasi dito naman wala masyadong traffic. Pero yung iba naman na wala mga sasakyan, kailangan mas gumising ng mas maaga to catch the bus. Kasi nga yung bus is may kanya-kanyang oras. Dito, yung oras naman ng bus is minsan nade-delay. Kaya so, ang gagamitin ko sa sasakyan is yung van. So ito, meron tong all-weather tires na right now, I think it's been about 3 years since napapalitan ko siya as from all season to all weather. Bakit ko ginawa nung dati is all weather? Kasi ayoko na yung magpapalit ng gulong every change ng season. Kapag dating ng may snow or ice, yan yung mga may naka winter tire, yan yung tinatawag na mga from spring, winter and spring, yan yung mga wet season or ice season na kung saan dapat naka winter tire ka. Kasi nga dito pa sa Manitoba, puros winter dito or puros snow dito madalas. Pinapalitan ko siya nga, sabi ko nga, pinapalitan ko ng all weather tire na kung saan wala nang palitan all year round. But ang pala nun, ang isa sa mga downfall nun is that yung wear and tear, madali siyang mabilis mapudpod yung tread. Kaya naman napapaisip na naman ako kung babalik ako sa all season or mag-all weather ulit. So napapaisip lang ako kung ano ba yung dapat kong gawin. Kasi nga lang, ang problema kasi sa all season tires is that kailangan mo siyang papalitan ng winter tire kapag winter season, in which lahat ng gulong papalitan, ibabalance ulit. So makikipag-appointment ka sa mga dealership or sa mga nagpapalit ng gulong, and para sa akin parang medyo hassle that time na ayoko nang magpunta, balik, tapos appointment. Just to give you an idea, yung all-weather tire, tumatagal siya, I think. Para sa akin, nakikita ko na kasi yung parang nagbabak-bak-bak na yung mga yung mga gulong. Nagchi-chip, pakita ko. So, ayan parang napupudpud na yung gilid, tapos nag-uumpisa na siyang magbakbak. Ayan. So, ibig sabihin yan, this is something na kailangan ko na siyang palitan ulit. So tumagal lang siya ng 3 years, but supposedly ang isang gulong sa all season tire, tumatagal siya ng, kapag nagpapalit-palit ng winter tire, tumatagal siya ng mga around 5 years. Switching ng winter tire. And right now, isa sa mga problema ko ngayon dito is that na mabilis ma-flat or mabilis matanggal ng hangin. Kaya meron ako ganitong air pump. So every time nagagamitin ko tong sasakyan na to, kine-check ko yung, kasi minsan nagwo-warning dito sa sasakyan. Kaya kinakausap ko pa si Aisha if pwede ko na siyang papalitan ngayon kahit 3 years pa lang siya. And pumunta ako dun sa isang dealership ng mga gulong, and they really recommend na, ang sabi nga nila is that palitan na nila. Pinag-iisipan ko pa rin talaga. Isa sa mga nakikita kong solusyon is that kung hindi ko naman siya totally magagamit araw-araw, siguro babalik muna ako sa all weather tires, para at least hindi ko iniintindi kung may snowman o wala. Kasi mostly ang gagamitin namin na sasakyan kapag magta-travel or kapag maggagala or kapag magsi-city drive is yung isang sasakyan na mas matipid. Yan. So lalagyan ko lang ng hangin ulit. So yan, lalagyan ko siya ng air. So 32 PSI yung mini-maintain ko dito sa tire na to, and right now it's 26.5. So yan, lalagyan ko muna siya ng hangin kasi mamaya kapag ito ginamit ko, pag lumabas ako, magbi-blink na naman yung tire pressure na indicator sa sasakyan. Yun, naiirita ako pag medyo
maraming ilaw. May mga ilaw sa dashboard. Alright, so today it's a good weather para mag-clean up. So this is the time na maglilinis-linis na ako dahil yung puno namin dito sa harap nawalan na ng dahon. So yan, wala na siyang dahon, so wala na ibabagsak yan. So it's about time to clean up. Dala ko na yung isang leaf blower at saka yung ito. So maglilinis na ako dito sa tapat ng bahay. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. So usually kasi dito kapag mongolekta ka ng dried leaves, hindi mo siya pwedeng ilagay lang yan basta-basta sa kung saan plastic bag. It should be in a paper yard waste. So yan, nakolekta ko na yan, and most likely sa ano na lang siguro yan, dadaling ko sa recycling or dun sa depot kung saan tinatapon yung mga dry blades. Dito naman ako maglilinis sa mismong loob kasi meron pa rin dito, ayan o. Now kapag hindi mo talaga siya nalinis ng husto, pagdating ng winter, yan pa rin ang magiging problema mo kasi mag-ice up. So kalat pa rin siya pagdating ng spring. So lilinisin mo pa rin. Yan. So dito nga pala sa Manitoba, no, or sa Canada, sabihin na natin Canada. So hindi natatapos dito yung araw. Hindi natatapos dito na wala kang ginagawa. Usually meron at meron ka pa rin gagawin kahit na kala mo ang dami mong oras, pero hindi. Everyday meron kang gagawin. And right now we're just preparing doon sa pagdating ng winter, ng snow. Kaya fall clean up. Ito, fall clean up habang tinatapos ko to. Pati yung nandoon sa mini sala natin dito sa may outdoor patio, lilinisin din namin yan. Ipapasok na namin sa loob. Tapos basta ayusin na namin ngayong araw, or hopefully matapos ko ngayong araw na to. So naligpit ko na yung dapat iligpit. Ayan. So wala na dito yung aming mini outdoor patio. So binalik ko yung mga upuan dito. Ayan, ready na for winter wonderland ulit. So supposedly dapat nandito na rin yung winter or yung snow, pero hindi pa siya dumarating, hindi pa siya nagte-text. So good shoutout na lang muna tayo dun sa mga subscribers natin dito. Good shoutout to Madonna San Jose. Ayan, sila yung nasa Pilipinas dati, na yung asawa niya ate is nandito na rin sa Canada, tapos na PR na rin sila. And yan, good shoutout to Madonna. Isa to sa mga videos natin, kaya din namin pinili ang Canada kasi mas madaming opportunity sa mga anak, madami din silang ma-explore, which is true naman. Ganon din naman kami dati na nag-uumpisa kami or nag-iisip kami pumunta dito sa Canada. It's really all for the kids, for their future, and nasa kanila na yun kung ano yung tatahakin nila pag lumaki na sila. From Ricky Mechanic, ayan si Ricky nag-message na naman, and to also to the family of Ricky, maraming salamat. Yan ang gusto ko sa Canada, kahit normal lang buhay dyan, basta libre medical benefits. I-correct natin mamaya, may mga bitterness overload na naman tayo mga viewers. Actually yung mga libreng medical benefits, it's also included dun sa mga tax na binabayaran mo. So technically hindi siya libre, pero it is covered as a benefit of becoming a permanent resident dito sa Canada and even Canadian citizen. Obligasyon mo na magbayad ng tax, and as a return ng government, they are trying to give you a good access dito sa mga medical benefits and sa mga education ng mga kids when they are still young. The accessibility of education and medical benefits, kasama yan sa binabayad natin ng tax. So yan, kay Ricky Mechanic. Sa family ni Ricky, sa anak niya, si Clark, Catlea, and Chanel, nasan daw yung mga kids? Yan. So hinahanap nila yung mga kids.
yan, sasama natin sa mga susunod na videos yung mga bata, pati si Aisha. So dun sa mga nagsasayos pumunta rito, you're always welcome. And then back to basic, lalong lalo na yun sa nabalitaan ko rin, no, kay Emersonic, na continuous hiring pa rin ng mga butchers. And right now, I think para sa akin, no, yung sa mga gusto makipagsapalaran ngayon na nahihirapan maging permanent resident, try to choose the path. May magandang opportunity to come here as a skilled worker na mayroong pathway na nakadikit as a permanent resident. Katulad na lang ng mga butchers na lagi pa rin may hiring ngayon. So, maraming binawasan sa opportunity to become permanent resident. Nagbawas din sila kung nabalitaan nyo yung mga news or yung IPPR nila rito within the next 3 years. Try to look for a different pathways. Try to look for mga skilled worker na alternative na kung saan after 3 years makapag-apply ka dito sa Canada na pwedeng magdiretso ka agad sa permanent resident status. Ate kasi, don't forget your bag and your jacket. Yeah. You wait for us mamaya, ha? Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. So, inatid ko yung mga bata. Dito kami sa kanilang catechism. So, they have to complete their catechism during winter. Ayan. Then, after this, pupunta naman ako. Susundo naman ako kay Aisha. So, share ko sa inyo kung ano yung nangyari sa amin kahapon ng family. So, every time na nag-change yung weather or every time na medyo lumalamig yung panahon, yung stomach flu, it's a viral na kung saan experience mo na symptoms is yung pagtatae at pagsusuka. So, vomiting and series of LBM. So, ang una nagkaroon si Arya. So, madaling araw, suka siya ng suka. Tapos, ang sumunod, si Risi, tsaka si Cassie ng madaling araw din ng kinabukasan. So totally suka sila ng sukat. Tapos more on laging naging busy yung washroom namin na afternoon linis na ulit hanggang sa yung isa naman ang susunod na magwa-washroom hanggang yun. At the end of the day, lahat kami meron. At the same time, hindi ko ma-explain bakit sabay-sabay kaming nagkaroon ng stomach flu. And that is the worst feeling na pwede mong ma-encounter. Especially, papasok ka. So, kada kain mo, kada inom mo, talagang gusto lang siyang lumabas. So, ano yung gamot doon? Just to let it flow. Ilabas mo lang yung dapat ilabas. And kapag kumakain ka or umiinom ka ng tubig, talagang lalabas din siya ng kusa. Ang ginawa namin kahapon is that totally wala, nagpahinga talaga. As in ako, hindi ako nakapasok kahapon kasi hindi ko alam kung kailan. Alam mo yun, iba yung pakiramdam, iba yung ikot ng sakit ng tiyan. Ganon din si Aisha, hindi rin siya nakapasok sa work. And pati ako. Kaya wala kang magagawa. And for sure, dun sa iba na nandito na rin sa Canada, marahil, baka nasubukan nyo na rin yun or na-experience nyo na rin. So as the experience by pangit yung experience na yun. Talagang, as in, kawawa rin yung mga bata. Kaya, kahapon, buong maghapon, tulog din kami dahil sa madaling araw, talagang gising. Tapos, all day. As in, pangit yung pakiramdam na yun. Kaya, kung ikaw, nanonood at nandito rin sa Canada, at na-experience mo yung stomach flu, hydration lang talaga. Tubig, rest. Tapos, ang suggestion sa amin ng doktor, kasi nung na-experience namin ng first time na nag-stomach flu, si Cassie, nung bata siya, ang sabi sa amin is that, wag ko daw namin siyang padidiin, nothing, NPO, nothing by mouth, walang kakainin, basta fluids lang. Kaya, nung medyo naka-recover kami, it will take us at least a day na talagang ipapahinga mo yung stomach mo na wala kang kakainin. Kaya ngayon ako, kahit pa paano, nag-Gatorade para ma-replenish yung mga electrolyte loss. So, yan. Basta, yun, sinashare ko lang sa inyo para at least normal. I think normal. Hindi mo alam kung paano nangyayari na magkakaroon ng stomach flu. Pero, kapag isa sa inyo sa bahay nagkaroon ng stomach flu, for sure, 100%, lahat na nasa household na gumagamit ng same washroom,
magkakaroon at magkakaroon. Na-experience yung vomiting and yung LBM or loose bowel movement. Yan.